Ay, sa tingin ko, siguradong wala silang aanihin sa susunod na taon. Tunay nga. Umalis na tayo. Masama si Auntie Guo. Makakapagtanim si Huahua ng maraming pananim. Pagpalain, pagpalain, munting buto. Kailangan mong lumaki ng mabilis. Ay, Huahua, pagod ka na ba? Umuwi na tayo? si. Tara. Wow! Ate, tingnan mo! Ang dami at laki ng mga pagkain. Ito ano ito? Patatas, mais, at malaking kamatis. Lahat ito ay itinanim ni Huahua. Diyos ko, isang gabi lang ay lumago ng ganito karaming pagkain. Hindi ba ito panaginip? Ate, kagatin mo kaya ako? Kung masakit, hindi pa naginip. Sige, kagatin mo. Huahua, masakit. Huwag mo nang kagatin. Talaga ngang hindi panaginip. Huahua, ito ay tiyak na biyaya ng Diyos at pagmamahal sa atin. Kung gayon, hindi na tayo magugutom? Ang sobrang pagkain ay maaari ring ibenta sa bayan. Magkakaroon na tayo ng pera. Dahil sa mga pagkaing ito, makapaghihintay kami sa iyong pagbabalik, Jenbang. Alagaan mo ang sarili mo sa hukbo. Umuwi na kayo. Nung pumasok ka sa hukbo, hindi ka na bumalik. Walang anumang balita. Kami ni Huahua ay naghintay ng 10 taon. Jenbang, kami ni Huahua ay hihintayin kang bumalik. Wow! Ang laking kamatis, matamis at maraming katas. Huahua. Hua, okay ka lang ba? Ang sarap ng kamatis. Ate, kumain ka rin? Ang lalaki ng mga pananim na ito, tiyak na malaki ang halaga nito. IP. Hoy, ano ito? Tara, tingnan natin. Wow, ang laki ng kamatis. Sa buong buhay ko, hindi ako nakakita ng ganito. Ang laki ng kamatis. Peke yata yan. Hindi kaya peke yan? Ito ay kamatis na bagong tanim sa amin. Piso, 1 kilo. Talaga bang nakakain ito? Siyempre, natikman ko na ito. Napakatamis at napakasarap. Tama na, tama na. Hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng iyon. Umalis na tayo. Kung ayaw nyo, edi wag. Ano bang sinasabi nyo? Okay lang. Sa inyo ba itong kamatis? Ang laki? Ilang tao kaya ang makakakumpleto nito? Ang taong ito, mukhang mayaman. Ito na yata ang pinakamalaking kamatis sa mundo. Sino po ang nagtanim nito? Hua, may bisita. Tinanong kung sino ang nagtanim ng kamatis. Ako ang nagtanim. Ano? Bibili ka ba ng kamatis? Piso 1 kilo. Itong kamatis, ikaw ang nagtanim? Oh, Ang galing mo naman. Gusto niyo po bang tikman? Oh, See? Tigman ko. Ang sarap, matamis at maasim. Parang ulap ang laman. Isang kagat pa lang, nahulog na ako sa sarap nito. Hoy. Parang pagkatapos kong kumain, nawala lahat ng sakit ko. Para itong makalangit na pagkain. Sige, itong kamatis, bibilhin ko. Magbibigay ako ng 10,000 piso para bilhin ito. Okay lang ba sa inyo? ang dami! Salamat, Tito. Hua, hua. Hindi tayo basta-basta tumanggap ng pera ng iba.
Mahal na bisita. 6 na sentimo kada kilo ang napagkasunduan. Napakarami po ng pera ninyo. Hindi po namin ito matatanggap. Ang perang ito ay inyo na. Itago ninyo. Sa tingin ko, itong batang babae ay tiyak na magtatagumpay sa hinaharap. Ate, kunin mo. Bumili tayo ng candy. Huwa-huwa, nahirapan ka kasama ko. Kung noon ay may pera tayo pambili ng gamot, hindi magkakaroon ng matinding lagnat si Huwa-huwa. Nasira ang utak dahil sa lagnat. Kaya, naging ganito siya. Ipaibalik ang lahat ng ito. Pagkatapos, gusto kong kumain ito araw-araw. Opo, Shen. Tito, Huwa-huwa, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Mayroon pa kami sa bahay. Maraming malalaking pagkain. Ano? Diyos ko, ano itong lahat? Ano? Diyos ko, ano ito? Diyos ko, ang laki. Wawa. Ikaw ang nagtanim ng mga ito? Oh, ito ay tinanim ni Huwawa. Lahat ng mga pagkain dito ay tinanim ni Huwawa. Miss Lin, ang galing talaga ni Huwa-huwa. Ang mga pagkain na ito ay makakapasok sa world record. Ganoon ba kagaling? Huwa-huwa, para kang Diyos. Ano ang Diyos? Pinupuri ka ni Mr. Shen? Bala kong gumastos ng 300,000. Para sa mga pagkain dito, bilhin lahat. Hindi. Hindi. Sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. 3, 2, 1. Magkano ba talaga? Iyon ay napakaraming pera. Kaya kong bumili ng napakaraming candy. Lahat ito ay dahil kay Huwa-huwa. Jenbang, mag-ingat ka sa labas. Huwag kang mag-alala sa amin. Ito ang cheque para sa 300,000. Balak kong dalhin ang mga pagkain na ito para sa pananaliksik, para sa kapakanan ng mga tao sa buong bansa. Para sa kapakanan ng mga tao. Kapakanan. Tingnan mo ang walang kwenta mong itsura. Buong araw naglalaro lang ng baraha. Nag-enjoy lang naman ako ng kaunti. Anong ibig mong sabihin na naglaro lang ng konti? Naku, kaninong bahay ito itinanim? Ang laki ng pagkain. Wawa. Aalis na si Mr. Shen. Magkita na lang tayo sa susunod. Paalam, Mr. Shen. Biyudang Lin. Ito, lahat ay itinanim ninyo? Tinanim ni Huwa-huwa. Anong problema? Engot. Ay, Biyudang Lin, sabihin mo sa akin magkano lahat ang benta ng mga ito? 300,000. Diyos ko, Miss Lin? Sino? Ito? Kapitbahay namin. ang lupa na ito ay ibinenta ko sa iyo. Ngayon, kumita ka ng maraming pera. Hatiin mo sa amin ang kalahati. Matagal na iyon? Wala ka bang hiya? Ano? Ikaw, biyudang malas. Huwag kang bastos. Masamang tao! Karapat dapat ka lang matulog sa kulungan ng baboy. Engot. Ano ang sinabi mo? Bobo ka? Ano sinabi mo? Tio Shen, inaapi niya ako. Ibigay kay Tio Shen. Naglakas loob kang magulo sa harap ko. Umalis ka na agad. Sino ka ba? Mukhang mayaman ang datingan niya. Ay, Balong Lin, ito ba ang bagong kalaguyo mo? Ikaw. Ako si Shen Wansan ng Jiangcheng. Kung marunong kang makisama, umalis ka na. Wala akong pakialam kung sino ka. Lumayo ka! Ikaw, Naghahanap ka ng gulo? Alam mo ba kung sino siya? Shen Wansan. Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ano sinabi mo? Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ay, anong sinasabi mo? Ay, inay. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng ay nagtatanim pa? ang sama ng ugali. Inay, totoo ang sinasabi ko. Humingi ka na ng tawad. Ay, anong hihingi ng tawad? Kapag umuwi ang kuya ko, wala na kayo. Sabi ng mga sinaunang tao, bumili ng lupa gamit ang 1,000 ginto. Bumili ng kapitbahay gamit ang 10,000 ginto. Sa tabi ng bahay mo nakatira ang babaeng masama. Mahirap gumanda ang buhay mo. Inaapi nila si Huwawa. Sinasabi nila na si Huwawa ay bobo. Sabi, ang asawa ng kuya ay balo. Ang asawa niya ay 10 taon ng sundalo. Hindi na umuwi. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi. Si kuya ay sundalo. Nandito pa si kuya. Ginoong Shen, nahanap ka na namin sa wakas. Sino ang mga taong ito? Tapos na,
Dalawang ito. Dalhin nyo. Opo. Sinasaktan ako. Buti nga. Wawa. Kung may problema ka sa susunod, kunin mo itong gintong barya. Hanapin mo ako sa bayan. Salamat, Tio Shen. Ginoong Shen, sasamahan ko kayo. See ya. Ang ganda! Saan napunta ang gintong barya ko? Ano ito? Ang daming ginto! Wah, anong nangyayari? Ate, tingnan mo sa puno. Itinanim din ba ito ni Huwawa? Dali, tingnan mo! Ang daming koy. Eto, ang puno ng pera ay nagdudulot ng yaman. Ang koy ay nagdadala ng swerte. Swerte na tayo. Diyos ko, Anihan na! Ate, may pera na tayo. dali, pulutin natin lahat ang ginto. Ay, ang sama ng kapalaran. Ang sakit. Dahil nandiyan si Shen Shofu, wag na natin silang guluguluhin. Sabi mo pa. Hoy, ma, dali, lumapit ka. Anong gagawin? Hindi ba ako nagkakamali? Sa kanilang bukid, may punong pera. Ano? Kung makuha natin ang mga ginto, yayaman tayo. Tara, dali, pumunta tayo doon. Huwa, ang galing mo. Mayaman na tayo simula ngayon. Sandali. Biyudang Lin ay hindi lintang Nakita ba nila ang ginto? Bakit nandito na naman sila? Paniniwalaan mo bang tatawagin ko si Tio Shen? Saktan kayo muli? Ay, huwa. Naku, sinabi mo pa. Ang layo naman ng loob mo. Tita Guo, anong gusto niyong gawin? Lintao tingnan mo, ibinenta ko sa iyo. Itong magandang lugar na ito. Nagpatubo ng napakaraming magagandang bagay. Kaya ibigay mo sa akin. Kaya hatiin mo sa akin ang kalahati. Tama lang naman. Huwag kayong mag-isip niyan. Umalis na kayo. Oy, huwag mong subukan ang pasensya ko. Anong gagawin mo? Maniniwala ka ba? Kukunin ko lahat ng gintong ito. Pupunta ako sa ibang syudad at magiging boss. Oy anak, tama ka. Kuya Chen, ano ba? Buti nandito kayo. May ginto sila. Agawin nyo na. Bibigyan ko kayo ng parte. Huwag kayong lumapit. Lalapit pa kayo. Tatawag ako ng tanod. Ulihin nyo sila. Sisi. Bitawan mo. Sampung taon na. Sa wakas, nakabalik na ako. Ewan ko kung kumusta. Ang asawa ko at si Huwa. Tigil, kayong mga masasama. Boses ng asawa ko yan, sumunod ang lahat sa akin. Bitawan mo. Babaeng balo, bitawan mo yan. Kayong mga masasama. Gusto nyo bang mamatay? Bitawan nyo ako. Huwag niyong awayin ang hipag ko. Ay, anak ko. Ito ay tunay na ginto. Talaga? Yayaman na talaga tayo. Wag! Ito ay kay Huwa. Bitawan mo. Kung sabi mo sayo na. Ang dami ng ginto. Hindi nyo yan kayang tamasahin. Masama ka. Maghintay kayo hanggang sa pag-uwi ng kuya ko. Tapos na kayo. Ikaw, Bobita. Ano bang pinagsasabi mo? Ang kuya mo. Hindi na siya babalik kailanman. Hipag! Huwag kang umiyak, Huwa. Tiyak na babalik ang kuya mo. Tumigil kayo! Kuya! Bumalik na ang kuya ko! Sino ang maglalakas loob na gumalaw sa kanila? Bumalik na ang kuya ko. Asawa ko. Sa wakas, nakauwi na ako. Yin Bang, bumalik ka na. Akala ko may nangyari sa'yo. Sinabi ko na. Tiyak na babalik akong buhay. Si Chi Jianbang na ito, bakit buhay pa siyang nakabalik?
Nay, anong gagawin natin? Sinbang. Inapi nila ako at si Huahua. Ang tapang ninyong manggulo dito. Dalhin ninyo silang lahat. Takbo. Habulin ninyo sila. Kuya, masasama sila. Inapi nila si Huahua. Sinbang. Ito si Huahua. Wawa. Lumaki ka na ng ganito. Wahua, huwag kang matakot. Nandito ang kuya. Protektahan kayo ng kuya. Masamang tiya. Tapos na kayo. Zhenbang, lahat ay hindi pagkakaintindihan. O, lahat ay hindi pagkakaintindihan. Ninakaw niya ang gamit ni Huahua at sinabi niya na ang lupang ito ay sa kanila. Huwag kang maniwala sa bobo na ito. Walang katotohanan. Ang tapang ninyo! Sa liwanag ng araw, dito kayo nagnanakaw ng grupo-grupo. Dalhin ninyo silang lahat. Opo. Isakay sa pulisya. Huwag naman! Sandali lang. Bakit mo ako hinuhuli? Oo nga, tingnan natin kung sino ang magtatangka. Maniniwala ka ba? Tatawag ako ng tao para patayin kayo. Masama sila. Ang pagkaing pinaghirapan nating itanim, gusto na lang nilang agawin. Biudalin, huwag kang magsalita ng walang katotohanan dito. Ang mga pananim na ito ay sa pamilya Guo lahat. Ang mga itinanim natin, syempre, sa atin iyon. Wala nang sasabihin sa kanila. Lahat, dalhin. Opo. Huwag naman seryoso ba talaga siya? Ay nako. Hindi naman yata. Talagang ipapakulong tayo. Manahimik ka. Seryoso ka? Zhenbang Naku, alam ko na mali ako. Huwag mo kaming hulihin. Hulihin ang masasama. Asawa? Wala kayong sugat? Kuya, nandito si Kuya ako at si Ate ligtas na tayo. Kasalanan ni kuya. Simula ngayon, hindi na kayo iiwan ni kuya. Mr. Shen, dinala mo ako sa lugar na ito. Ano ang gagawin, Professor Lee? Sa pagkakataong ito, hindi ka sasayangin. Natagpuan ko ang pinakakamanghamanghang pagkain sa mundo. Ang laki ng sinasabi mo. Hindi ka ba natatakot na masaktan ang dila? Maya-maya, huwag kang kumurap. Halika, tingnan mo sa loob. Tuloy ka. Halika, tingnan mong mabuti. Ito, ano ba talagang nangyayari? Ikaw na mismo ang tumingin. Aray, ang ganda talaga. Ang texture, ang pagkahinog. May nakatubo nga, napakalaking prutas. Ang bango ng prutas, sariwa. Professor Lee, maganda ba ang mga produktong ito? Hindi lang maganda. Ito ay hindi pangkaraniwan. Ginoong Shen, sabihin mo sa akin, saan mo ito nakuha? Kung hindi, hulaan mo. Baka galing sa ibang bansa, bagong teknolohiya sa pagtatanim? Tayo mismo ang nagtanim nito. Tayo? Bumili ako sa isang batang babae. Ginoong Shen, huwag kang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Ang mga gulay na ito, hindi lang masarap, mabisa rin ang mga ito. Ibig mong sabihin, Sasabihin ko sa iyo, noong nakaraan, nagkasakit ako ng matinding trangkaso. Mahigit kalahating buwan, hindi gumaling. Pagkakain ko ng kamatis na ito, agad akong gumaling. Professor Lee, tikman mo. ang sarap. Ang sarap. Professor Lee. Professor Lee. Okay ka lang? Ano ang pakiramdam mo? Paano ang katawan mo? Teka. Professor Lee. Ang aking 1,000 degree na astigmatism. Tila gumaling na ng tuluyan. Boss Shen, ang kamangha-mangha nito. Talaga? Dalhin mo ako sa kanya. Bilis. Ang kanyang pagdating ay maaaring magbago ng pag-unlad ng agrikultura sa hinaharap. Buti na lang nakauwi ka na kuya. Mainit na sabaw ng manok.
Ang bango! Halika, huwa-huwa, kumain ka ng malaking hita ng manok. Salamat kuya. Asawa, ito ay para sa iyo. Senbang, sa mga nakaraang taon, nagbabantay sa hangganan, naghirap ka, ito, kainin mo. Tara, Mas nahirapan ka dahil inaalagaan mo si Huwa-Huwa. Huwag mong kunin. Ang hita ni Huwa-Huwa. Ibigay mo kay ate para pareho kayong may manok. huwa-huwa, hindi ko gusto ang manok. Ito, para sa iyo. Kainin mo. Bata pa si Huwa-Huwa. Kaya sapat na ang maliit na pakpak. Talagang lumaki ka na, huwa-huwa. Nakauwi na ako. Hindi ko na kayo pahihirapan. Tama. Huwa-Huwa, ito ang aking dala mula sa hangganan. Ang mga butil ng palay, ibinigay ko sa iyo. Ang bango, itatanim ko ito sa bukid. Kumain na tayo. Tara, kumain ka pa. Kumain ka rin ng gulay. Mga munting punla, sumibol kayo ng mabilis. Lumaki kayo ng maayos. Wah, oras na, para matulog. Dating na. Ang laki na ni Huwa-Huwa. Noong taon na umalis ka. 6 na taong gulang pa lang siya noon. Nooy maliit pa siya. Ngayon, dalaga na siya. Kuya, sa wakas, nakabalik ka na. Huwag kang matakot. Nandito si Kuya. Alam kong buhay ka pa. Babalik ka. Si Huahua ay sumama sa atin. Talagang maraming paghihirap ang dinanas niya. Siguradong, protektahan ko kayo. Wow! Ang dami-daming uhay ng palay. Kuya at ate, tingnan ninyo. Lumaki na silang lahat. Mahal, saan nanggaling ang mga uhay na ito? Kahapon lang, inani. Ngayon, bakit napuno na ng mga pananim? Ako ang nagtanim ng lahat ng iyon. Ano ang sinabi mo? Ito ang lahat ng itinanim ko. Pinalaki ko sila at lumaki agad sila. Huwa-Huwa, ang sabi mo? Ang mga uhay na ito ay itinanim mo? Ako ang nagtanim noong nakaraang gabi. Sa panahong ito, kailangan ng hindi bababa sa kalahating taon bago mahinog ang palay. Tila ang palay ay ang dinala ko kagabi. Ngunit mas mahusay at mas buo. Ilang araw ang nakalipas, si Huahua ay nagtanim din ng isang grupo ng mga higanteng pananim. Malalaking kamatis. Ganito kalaki. Paano nangyari iyon? Ang aking kapatid na babae ay ipinanganak na dalubhasa sa pagtatanim? Ay naku, Huwa-Huwa, nahanap na kita. Tio Shen? Kuya, ito si Tio Shen. Professor Lia, ito ang sinasabi ko ka. Huwa-Huwa. Boss Shen, lahat ng malalaking pananim na pagkain ay itinanim ng babaeng ito. Professor Lia, huwag mo siyang maliitin. Ang kanyang kakayahan sa pagtatanim ay baka mas mahusay pa sa iyo. Ngunit ang batang ito ay mukhang. Professor Lee, huwag mo siyang maliitin. Kaya mo bang magtanim ng ganoong higanteng prutas? Hindi ko kaya. Tio Shen, ito ang aking kuya. Sabi ko sa'yo makakauwi siya, di ba? Kumusta ka? Ako si Shen Wansan. Narinig ko na lagi kang nakaistasyon sa hangganan. Tawagin mo lang akong Jen Bang. Jen Bang, ang ganda ng pangalan na iyan. Diyos ko po, ang mga palay na ito, sino ang nagtanim? Ako. Ano? Ikaw? Ang palayan na ito ang iyong itinanim. Oh,
Hindi ka paniwala. Professor Lee, hindi ba ito ay mga ordinaryong palay lamang? Ano ba ang espesyal dito? Wala kang alam. Ito ay tinatawag na golden rice. Nakakita na ba kayo ng ganito kataas na uhay? Wala. Ang haba ng uhay ay hindi bababa sa 35 sentimetro. Napakarami ng pangalawang sanga. Diyos ko po, talagang hindi ka paniwala. Wala sa karaniwan. Professor Lee, ano ang nangyari? Kumpleto ang endosperma. Ang kinang nito, para bang jade. Pinupuri ba niya ako? Oh, Kaming mga matatanda, sa laboratorio ay nagpakahirap ng ilang dekada ni hindi namin naabot ang teknolohiyang iyon. At sinasabi mo sa akin na itinanim ito ng babaeng ito? Kahit ang kasalukuyang pinakabagong hybrid na teknolohiya, hindi rin ito makapagpapalaki ng ganito kagandang palay. Ito ay talagang ang pinakadakilang himala sa mundo ng pagtatanim. Masaganang ani ng palay, gumagalaw ang ginintuang alon. Ang bango ng palay ay nakalalasing. Lolo. Lolo. Okay ka lang ba? Anak, masasabi mo ba kay Lolo kung paano mo ito ginawa? Nagtanim lang ako. At lumaki sila ng maayos. Professor Lee, ang mga palay na ito, hindi ba maganda? Sino ang nagsabing hindi maganda? Napakaganda ng mga ito. Malalaki at puno bilog na parang perlas. Pagkapasok sa bibig, may banayad na amoy ng damo. At may counting tamis ng starch. Talaga bang ganyan ito kahimala? Uwe, Kuya ate, subukan din natin. ang sarap talaga. Pakiramdam ko ang aking enerhiya ay mas marami na. kung hindi ako nagkakamali, ang palay na tinanim ni Huahua ay may himalang epekto na pampagising at pampatalas ng isip. Pagkatapos, kainin. Maaaring 7 araw na sunod-sunod na puno ng enerhiya nang hindi natutulog. Professor Lee, sobra naman yata ito. 7 araw na walang pahinga. Ganyan ba ito kahimala? Kayo baka nagkakamali kayo? Tama nga, ang tao ay hindi pwedeng hindi magpahinga. Sabi ni ate, kailangan matulog ng maaga at gumising ng maaga para maging masigla. Tama si Huahua. Professor Lee, ito, ano ba talaga ang nangyayari? 7 araw hula ko lang iyon. Ang aktual na resulta ay maaaring mas sobra pa. Siguro ay 10 araw. Ano? Ibig sabihin mo ba, ang mga palay na ito ay kayang panatilihin ng tao na masigla sa loob ng 7 araw? Imposible naman. Bago lumabas ang resulta ng pagsusuri, siguradong hindi kayo maniniwala. Siya, ang ginintuang palay na itinanim ni Huahua ibenta nyo na sa akin. Payag ako. Sa kasalukuyang presyo ng ginto, bibilhin ko lahat ng ginintuang palay. Ibig sabihin ninyo, presyo ng ginto. Oo. Ay, wag. Masyadong mura ang palay na ito. Sa presyo ng merkado na lang po kayo ibigay nyo sa amin. Oo nga, kung gusto ninyo po, ay libre naming ibigay sa inyo para matikman. Hindi naman pwede yon. Ilang kilo lahat itong ginintuang palay? Lahat ay ibabase sa presyo ng ginto. Si Professor Lee sa karaniwan ay napakakuripot sa sarili, lahat ng sahod niya ay ginagamit sa pananaliksik. Ngayon, para kay Huahua, bumili ng palay sa mataas na presyo. Ngayon talagang naglabas na ng pera ang kuripot. Gusto ni Lolo, ibibigay ko na lang sa iyo. Huwag kang mag-alala, Huahua, may pera, si Lolo may pera. Professor Lee, hindi ito ang dati mong ugali, ang karaniwan mong paraan.
Ano bang ginawa ko? Ikaw lang ba ang pwedeng bumili ng mga pananim ni Huahua? Huwag kayong mag-alala. Ang pera, mag-uutos ako ng tao para dalhin ito. Ang pagpapalaki kay Huahua na napakagaling na tao, malaki ang inyong ambag. Noong unang panahon, si Cao Chong sa edad na 6 ay tumimbang ng elepante. Ngayon, si Xiao Shenong ay nagtanim ng isang kahanga-hangang ani. At pinalaki si Huahua, isang napakahusay na talento. Kayo ay may malaking ambag. Masyado naman kayo. Espesyal ang sitwasyon ni Huahua. Lumaki siyang malusog. Masaya na kami. Oo nga, wala kaming ginawa. Siya mismo ang nagsumikap. Pinalaki ako ng ate. Napakahirap para sa kanya. Hindi mahirap para sa ate. Ikaw naman nahirapan ka sa piling ko. Kung sa ibang pamilya ang sakit ni Huahua, tiyak na magagamot. Hindi naman. Masarap ang luto ng ate. Hindi mahirap. Ay naku, Huahua itong bata, napakaalaga. Masunurin at matalino. Sana apo ko siya. Profesor Lee, ang paningin ko. Shen Wansan ay walang pagkakamali. Noong una, isang sulya pa lang alam ko na. Tiyak na si Huahua ay magiging isang haligi ng bansa. Itong bata habang tinitingnan ko, lalo ko siyang nagugustuhan. Napagpasyahan ko. Itutuloy ko ito ipapaalam sa akademya, iuulat sa Departamento ng Agrikultura. Yehey! Ang nayon ng Chidya ay nakagawa isang tunay na Shenong. Huahua, interesado ka ba sumali sa Agricultural Research Institute sa hinaharap mag-aral kasama si Lolo? Agricultural Research Institute. Bang, ang Agricultural Research Institute na ito, ano ba ang ginagawa nito? Ito ay espesyal na nag-aaral ng agrikultura. Ibig sabihin lugar ba ito para magtanim? Maaari ring ipaliwanag ng ganyan. Si Huahua ay mahilig magtanim ng mga buto palakihin ito upang maging mga berdeng usbong. Kaya si Huahua sa hinaharap gawin ang gusto niyang gawin. Si! Shen Wansan, huwag kang magsalita ng walang katotohanan dito. Ang ating Agricultural Research Institute ay ang pinakamatigas na teknolohiya. Gamit ang pinakasimpleng pamamaraan, ilapat sa lupa. Para mas maraming ani ang lupa. Para mas kaunti ang pawis ng mga magsasaka. Para mas masarap ang pagkain ng lahat. Si Huahua ay gusto ring ang mga tao kumain ng mas masarap huwag tulad ko at ng asawa ng kapatid na madalas magutom. Bang, ang Agricultural Research Institute na ito ay isang magandang lugar. Kung si Huahua ay makakapag-aral doon, tiyak na matututo siya ng tunay na kakayahan maglingkod sa bayan. Huahua, gusto mo bang sumama kay Lolo mag-aral? Mali ang pagkakaintindi ninyo. Ang ibig kong sabihin ay ako magkaroon ng karangalan na ito maging guro ni Huahua. Ano ang sinabi mo, Bang? Ano ba talaga ang nangyayari? Baka naman hindi simple ang babaeng iyon. Sa totoo lang, baka mas magaling pa siya sa akin sa pagtatanim. Pero hindi naman ito urgent. Kapag nakapag-isip na kayo, sabihan niyo ako. Ito ang business card ko. City Lord, may bagong balita mula sa Agricultural Institute. Sa Kihia Village, may isang batang Shenong. Ang pangalan niya ay Wawa. Shenong, ilang taon na? 18. Sabihin pa, may problema raw ito sa isip. May problema sa isip. Ano kayang itatanim niya? Ito ang dokumento ni Wawa. Walang ama't ina. Ang asawa ng kapatid ay isang magsasaka. Ang nag-iisang kapatid na lalaki ay galing lang sa front line. Noong bata, nagkaroon ng lagnat dahil walang perang panggamot kaya naging bobo. Ang batang ito payat. Nakakaawa talaga. Ito si Dean Lee, na kumuha ng larawan sa lugar. Ang ibig mong sabihin, ang mga bagay na ito sa palayan ay itinanim ng batang ito? Hindi lang iyon, ilang araw ang nakalipas. Nagtanim din siya ng malalaking pananim. Hindi ka panipaniwala.
Nasaan siya ngayon? Sa Kihia Village. Ihanda mo ang sasakyan at maghanda ng mga regalo. Pupunta ako mismo upang makita siya. Napakabata pa, may ganyang kakayahan sa pagtatanim. Kailangan kong pumunta agad upang makita siya. Opo. Tingnan ninyong lahat. Siya, ang munting Shenong ng Kihia Village. Ang IQ. Isang tanga na 6 na taong gulang lang. Siya, nagtanim ng malalaking prutas, at mas mataas na teknolohiyang gintong palay. Amo, itong mga litrato, hindi naman peke, di ba? Itong babaeng tanga ay may kahoy na espiritual na ugat. Mukhang tanga. Ito, mula sa Agricultural Research Institute, ang mga litratong ipinadala, hindi maaaring peke. Sa larangang ito, nagsumikap, mahigit 20 taon. Tangang Shenong. Hindi pa ako nakakita ng napakalaking balita. Ang kanyang paglitaw. Tiyak na yayanig ang buong bansa. Tara, pumunta agad sa Kihia Village. Kahit anong mangyari, kailangan makuha ang front page ng balitang ito. Oo. Mabilis pa, kailangan tayo ang una. Dumating sa Kihia Village, makita si Huahua. Pupunta si Huahua sa institute natin, ibibigay natin sa kanya ang pinakamagandang resources at lahat ng suporta. Huwa-huwa, magpasalamat ka kay Professor Lee. Salamat po, Lolo Lee. Mali kayo ng pagkakaintindi, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Professor Li Huahua, ang talento ng batang ito sa pagtatanim ay isa sa 1,000, kailangan natin siyang protektahan ng husto. Dapat nating pahalagahan ang gintong ito. Huwag nating sayangin. He. Gutom na si Huwa-Huwa. Mabait na huwa-huwa, tiyaga lang muna. Malapit na ang tanghalian. Narinig mo ba, sabi ng bata gutom, na siya sa daan natin, hindi ba bumili tayo ng pagkain? Ay ano ba itong utak ko, kukunin ko na antay lang. Wow! Ang bango! Binili mo ba yan sa daan? Ito ang handa natin sa bisperas ng bagong taon. Hindi naman ganito karami dati. Professor Lee, ang laki naman ng nagastos mo. Wala yan, walang problema. Kung masarap ang pagkain ng bata, mas mahalaga pa ito kaysa sa iba. Huahua, kain na, habang mainit. Ate, pwede na ba akong kumain? Kain na. Ito ay mula kay Tito Shen at ni Lolo Lee para sa iyo. Talaga? Salamat, Tito Shen. Salamat, Lolo Lee. Kumain ka na. Si Tito Shen at si Lolo Lee ang mauna. Ang bait ng batang ito. Hindi naman siya bobo. Ikaw na ang kumain. Ang sarap-sarap. Huwa-huwa, halika. Uminom ka ng gatas. Ito ang gatas. Ang bango. Halika, kumain ka ng karne ng baka. Salamat, Lolo. Wawa. Kainin mo itong malaking pata. Ito ang masarap. Kumain ka pa? Kayo na ang bahala. Kumain na tayong lahat? Kumain na kayo. Busog na. Mabuting bata. Talagang busog ka na. Oo, busog na talaga. Pwede na tayong magsimula magtanim? Huwa-huwa. Hoy, sumunod din tayo at tingnan. Tara. Maliit na Long, sundin mo si Huahua. Lumaki kang mabuti. Siya ay magtatanim ng lung. Tuyo na ang long na ito. Hindi na ito tutubo. Maliit na Long, lumaki ka na ng mabilis.
Ito ba ang sa Journey to the West prutas ng mahabang buhay na ginseng? Munting kalabasa, lumaki ka na agad. Ito ba ang sa Journey to the West na prutas na ginseng na nagpapahaba ng buhay? Prutas na ginseng? Imposible naman. Parang bagong silang na sanggol. May kumpletong mga paa at kamay. May kumpletong mga mata, ilong at bibig. Ito talaga ay prutas na ginseng. Sabi nila, ang prutas na ginseng na ito. 3,000 taon bago mamulaklak, 3,000 taon bago mamunga, at isa pang 3,000 taon bago ito mahinog. Sa kabuuan, halos 10,000 taon. Sa isang kisap mata lang, ay pinatubo ni Huahua. Hehe, ang galing ni Huawa, di ba? Wahua, sabihin mo kay Lolo Lee, paano mo ba nagawa iyon? Oo nga, ang ginseng fruit sa Journey to the West, kailangan ng 10,000 taon bago mamunga ng 30 prutas. Pero itong sa iyo, ay may 60 piraso. Hindi rin alam ni Huwa-Hua. Si Huwa-Hua ay pinatubo lang ang maliit na lung para lumaki ng mabilis at sumunod naman ito. Ano? Sa mundong ito ba mayroon talagang kahit ano itanim? Tutubo Zhongzi Shengti. Itong sinumpa. Nanay, ikaw at ako, pumasok tayo sandali. Paano tayo makakaharap sa mga tao? Sa baryo? Tia Ziken, anong nangyari? Narinig ko kayong dalawa. Nahuli dahil sa ginawa ninyo. Talaga? Kuya Tiger, bakit ka nandito? Ano ba talaga ang nangyari? Dahil lang sa babaeng silintang, hindi na mabubura ang record na yan. Habang buhay, yung 10,000 multa, wala na lang bigla? Sino ba talaga ang nagagalit sa akin? Sino? Lintang. Yung byuda. Hindi ba kagagaling lang ng asawa niya? Dahil lang sa may lalaking sumusuporta sa kanya, kaya tayo inaapi. Talaga? Ano? Gumawa ng ganyang masamang bagay. Ganyan? Ako, si Kihu, ay hindi kayang tiisin ang ganitong pambubuli. Ngayon, aayusin ko ito para sa iyo. Hoy, Kuya Tiger Lintang tiyak na nasa bukid siya. Hemp. Mang-api sa kapatid kong si Ziken? Ngayon, papakitaan ko sila. Oy, sandali. Tingnan ninyo kung ano yan. Renshin Guo. Hindi ba ito galing sa Journey to the West? Paano nagkaroon ng ganyan sa bahay niya? Ay, yung babaeng iyon. Napakakakaiba. Noong nakaraan, nagtanim pa siya ng gintong barya. Anong gintong barya? Kayo dalawa. Hindi nyo ba ako niloloko? Totoo ba o hindi? Puntahan natin para malaman. Kung totoo ang punong ito ng ginseng, 3 tayo. Siguradong yayaman tayo pagkatapos. Mabuhay ng walang kamatayan. Hindi ko man lang pinangarap ito. Jiang, son, tawagin mo ang mga kapatid sa bukid. May malaking bagay. Tara. Tingnan mo ito. Napakagaling. Si Huahua ay magaling magtanim ng kahit ano. Kahit hindi itanim, okay lang. Ang batang ito talagang magaling. Ang mga itinanim niya ay lahat ay kayang magdulot ng kabutihan sa mundo. Isang magandang pangitain. Magandang pangitain. Tama. Yan ay isang magandang pangitain. Lintang, lumabas ka dito. Kuya, dumating na naman ang masamang tiyahin. Mga kapatid, agawin nyo para sa akin. Opo, Kayo, Bigyan ninyo sila ng magandang pagtanggap. Lahat ng bagay dito. Ilipat ninyo lahat, walang iwanan. kuya, ate, ang sama nila. Natatakot si Huwa-Hua. Relax ka lang, Huwa-Hua. Kihu, ano ang gusto ninyong gawin? Ano? Siyempre, para maningil. Tingnan mo, ang pamilya ni tita ay inapi nila ng sobra.
Qi Zhenbang, masamang tao. Kahit sinong masamang tao ay hindi gagawa ng ginagawa mo. Bulag ka ba? Sila ang unang umapi sa aming pamilya. Masamang tita, huwag ninyong apihin ang aking kuya at ate. Chihu, nakalimutan mo ba kung bakit tayo nandito? Ay, hindi maganda. Para sa ginseng fruit ito. Ano? Mga tropa, ang mga ginseng fruit sa punong ito ay wala ni isang matitira. Ulutin ninyo lahat hanggang huli. Huwag kayong pumitas. Ay, wala na. Shenwan-san, nasaan ang mga tao mo? Tao? Tayong dalawa ay magkasama dumating. Hindi sila sumunod sa atin. Ay, wala na. Ikaw talaga. Mga kababayan, ang punong ito ay hindi maaaring galawin. Buisit ka. Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, ang mga ginseng fruit na ito, kasama ang balat at buto, lahat ay akin. Paano ito mangyayari? Ako na. Naku, talagang sayang naman. Kasalanan to. Isang beses sa 10,000 taon. Prutas ng ginseng. Paano naman to? Nasaktan si Guo-Guo. Tumigil kayo! Qi Zhenbang, sa ganyan mong kakayahan, makikialam ka pa? Pwe. Hump. Layas! Layas sa aking lupain. Lumabas kayong lahat. Palayasin niyo sila. Huwag kayong makasagabal sa pagyaman ko. Hindi mapitas. Kung ganon, patumbahin natin. Oh, oh! Masama. Huwag niyong saktan ang mga prutas na ito. Wag! Huwag mong saktan ang mga guwaguo na ito. Diyos ko. Galing naman ng babaeng ito. Pero wala kang magagawa. Tapos na. Paano naging ganyan? Bigla na lang itong nawala. Kapag nadikit sa kahoy, nalalanta. Kapag nadikit sa lupa, pumapasok. Isang tunay na mahiwagang nilalang. Buka, may mali. Lumabas kayong lahat. Bakit nakatayo lang kayo? Sige, atakehin ninyo. Huwag ninyong saktan ang kuya ko. Huwag mong awayin ang kuya ko. Sige, atakihin ninyo. Huwag hayaang makatakas ang isa. Opo. Kuya Zhenbang, Kuya, ano ang gagawin natin? Ay nako, kung magpapatuloy ito, may mamamatay. Tigil na kayong lahat. Kuya Hu, hindi natin kayang galitin ang taong ito. Siya ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si Shen Wansan. Malaki ang kanyang impluensya. Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit na ang Diyos mismo ang dumating. Sige, suntukin nyo pa rin. Baliw. Mga baliw talaga sila. Qi Zhenbang, lumuhod ka ngayon at gumawa ng 3 malakas na pagyuko at hindi kita papatayin. Masama. Mga masama kayo. Mga napakasama ninyo. Iyon, ano iyon?
Saklolo. Senbang, ano ang mga ito? Huwag kayong matakot, kuya at ate. Nandito si Huahua. Saklolo. Saan galing ang mga baging? Umalis ka. Naku, ang kakaiba naman ito. Nanay, Natatakot ako. anak, Pinagbuli mo ang kuya at ate ko. Laoli, ano ang mga ito? May sarili pala silang kamalayan. Parang si Huahua. Kinokontrol niya ang mga baging. Wawa, paano naman iyon? Grabe, siya pala talaga. aray, ang likod ko. Aba, ikaw pala itong boba. Ginugulo mo kami. Ninakaw ninyo ang gamit ni Huahua at inaapi mo ang aking kuya at asawa niya. Boba, gusto mo? Sasampalin kita. Ate, ang babagsik nila. Huwag kang matakot, Huahua. Sa akin na lang ang galit ninyo. Huwag ninyong takutin ang bata. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano? Ang punong ito ngayon. Akin na ito. Tama, Ito ay puno ni Huahua, hindi sa inyo. Oy, oy, oy. Ang boba mo. Ang lakas ng pagmamayari mo ah. Nasubukan ninyo na rin. Hindi kayang tanggalin ang prutas. Pilitin man, wala ring mangyayari. Ang punong ito ngayon. Akin na ito. ay, sa tingin ko, ating hugutin natin ito sa ugat para matapos na. Magandang ideya. Ate, gagalaw na naman sila. Hindi naman. Ngayon, gagawa ko ng ililipat ko ang puno. Ang punong ito ay ililipat ko sa ibang lugar. Ano? Gusto niyang hukayin ang punong ito. Tigil. Sino ang maglalakas loob na hukayin ang punong ito? Senbang, bakit may dumating na naman? Tingnan mo, mukhang mabait. Hindi mukhang masamang tao. City Lord, siya si Huahua. Si Shen Wansan, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Teka, hindi ba ito si Professor Li? Ang iginagalang na direktor ng Agricultural Academy, ang haligi ng agham na si Li Muping, dumating din pala siya. Huli na ako ng isang hakbang. May isa na namang manonood. Isa namang... Ikaw, ano ang pakay mo? Wala kang pakialam dito. Umalis, umalis, umalis. Ang tapang mo. Sino ang nagpapahintulot sa iyong magsalita ng ganyan? Ay naku, nagpapalakas ka, ha? Sinasabi ko sa inyo, huwag kang makialam. Ako, mahilig makialam. Ang buong Jiangcheng bawat damo at puno ay nasa ilalim ng aking pangangasiwa. Ano? Ang lakas ng loob mo. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka aalis, ako sasamahin na kita. Sabihin mo sa kanila kung sino talaga ako. Oo. Tingnan mong mabuti. Tingnan mo. Ang badge ng Alcala. Ay, Diyos ko. Siya ba ay ang alkalde? Mahal na Ginoo. Senbang, siya pala ang mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Naku, naku. Siya pala si Ginoong Chin. Ano ang gagawin natin? Tia, siya ang kabilang sa mga ginoo ng 16 na lungsod. Ang pinakamalakas, talagang napakalakas niya. Para tayong nag-away sa demonyo. Ikaw ang nag-udyok na guluhin ang pamilya ni Qi Zhenbang. Wala akong kinalaman dyan. Ano ang sinabi mo? Kung hindi ka nang gugulo, hindi natin sila naaakit. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Kung hindi mo sinabi na tutulong ka, susunod ba kami? Mahal na ginoo. Ginoong Chin, patawarin mo kami. Inosente kami. Masama sila. Inaapi nila kami. Ikaw, huwag kang magsalita ng kasinungalingan.
Wala si Hua-Hua. Gusto pa nilang nakawin ang mga gamit ni Hua-Hua. Oh, talaga? Mahal na Ginoo. Hindi po, hindi. Nabulag ako ng kasakiman. Siya ang nag-udyok sa akin. Ayoko talaga pumunta. Guardia. Dakpin silang lahat at dalhin sa kulungan ng hari. Ano? Huwag naman. Bitawan mo ko. Aray, huwag naman punong lungsod. Inosente ako. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ayoko pumunta. At yung nasa sahig, huwag din pakawalan. Opo. Lintang Jenbang, ipagtanggol mo ako. Dalhin na. Punong lungsod. Ate nahuli na ang masasama. Ang mga salot na ito, sa wakas ay naparusahan na. Talagang kasiya siya. Maraming salamat, Punong Lungsod, sa pagpapanatili ng katarungan para sa amin. Salamat po, Tiyo Punong Lungsod. Binibini ikaw si Hua-Hua. Lalapit ka rin ba? Para makipaglaro sa akin? Ang pagdating ko ngayon ay para dalhan ka ng regalo. Regalo. Magsama kayo dalhin ang lahat dito. Opo. Pamasko ni Punong Lungsod Chin kay Little Shenong. Regalo ni Punong Lungsod Chin. 4 na lumang aklat, 1 kahon ng gintong bar, 1 dakot ng super cotton seeds, 1 pares ng 1,000 taong wild ginseng. Magbigay ng regalo. Wow! Ang daming regalo! Pandaigdigang Flor. Shenong Ben Chaojing. Nong Zheng Quanshu. Kimin Yao Shu. 4 na sinaunang aklat na ito. Bawat isa ay tungkol sa agrikultura. Talagang mga obra maestra. Lao Li, ang mga ito. Talaga bang napakagaling ng mga ito? At ang super cotton na yon ay higit pa. Ay hindi mabibili kahit saan. Magaling ang paningin mo, Professor Lee. Ito ang aming pinakabagong resulta ng pananaliksik. Kapag ito ay itinanim at lumago, ang presyo ng cotton sa buong mundo ay magbabago mula ngayon. Sa oras na iyon, lahat ay makakapagsuot ng magandang cotton. Gusto ni Wawa ito. Jenbang, masyado itong mahal na regalo. Mahal na gobernador, Ay, ang mga regalong ito, ibinigay ko ng buong puso. Huwa-huwa, karapat-dapat, kayo, kunin ninyo lang. Maraming salamat, Gobernador. Tiyo Gobernador, si Wawa ay magsisikap na magtanim ng cotton. Sige. Laulia, may mga nauna ng magagaling. Talagang natalo tayo. Ay, ang utak ko. Bakit nakalimutan kong magdala ng mga regalo? Sandali. Yan. Prutas ng ginseng ito. Prutas ng ginseng. Tama? Ito ang nakasaad sa Journey to the West. Puno ng ginseng. Yung mga masasama kanina, gusto nilang nakawin ang mga prutas ni Huwawa. Ano? Nang aagaw ng magandang palad? Mga tauhan. Parusahan ng matindi. Opo. Wag po. Patawad. Magaling Mayor, hayaan silang mang-api, kuya at misis niya. Mula ngayon, kung maapi ulit si Huahua, ako ang bahala sa'yo. Tara. Maliit na tigre ito. Sandali. Ito ang Hufu. Hufu, Si Lord Chin ay nagbigay ng napakahalagang tanda kay Huahua. hindi ba ito angkop? Wala namang hindi angkop. Bata, basta gusto niya, okay na. Ito. Tiyo Lord Chin, ano ang Tia Amulet? Tiger Amulet ay simbolo ng aking pagkatao. Kung hawak mo ito, ang aking mga tao ay darating kaagad upang protektahan ka. Hindi, hindi.
Matatanggap ni Huahua ang regalong ito. Bakit? Ang Tiger Amulet na inaasam ng buong lungsod ay hindi pinapansin ng batang ito. Kaya kong protektahan ang aking kuya at ate. Mabuti ang batang ito. Mabuti ang batang ito, kahit ang katalinuhan ay nasa edad 6, ngunit may kakayahan. Itago mo na. Binigyan ako ni Tio Lord Chin ng maraming regalo. Bigyan kita ng isang ginseng fruit. Iyon ay isang auspicious na bagay. Hindi dapat, hindi dapat. Walang anuman. Si Huahua na ang pumitas para sa iyo. Ay naku, teka. Ito ang Renshinguo. Nalalagas kapag hinahawakan ng ginto. Natutuyo kapag sa kahoy. Natutunaw kapag sa tubig. Bumabaon sa lupa. Kailangan ng gintong kagamitan. Kailangan itong pukpukin para mahulog. Gamit ang sutlang panyo bilang sapin. Salukin sa porselanang lalagyan. Para matagumpay na mapitas. Oo nga, yung mga masasama kanina. Ginamit nila lahat ng paraan, pero hindi nagtagumpay. Itong Renshinguo ay namumunga minsan sa 10,000 taon. Napakagandang pangitain. Huwag na nating sayangin. Wala namang ganoon kahirap. Huahua. Pipitasan na lang kita. Wag! Naalis na. Ay, Nene, dahan-dahan. Nene, tingnan mo ang paa mo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ano to? Ay, buti walang nangyari. Yun na nga. Yung mga tao kanina, sobrang tagal nila pero hindi nakuha. Pero si Huahua isang iglap lang, nakuha na. Ito ibigay kay City Lord. Ito, para kay Huahua. Huahua, ano ang nararamdaman mo? Hindi maganda Lao san kumuha ka ng tubig. Dali. Ako na. Wawa. Tiyan si Huahua, nabulunan ba? Ito. Ate, paano ako napunta dito? Ano ba ang ginagawa ko? Gising ka na? Normal na ako. Hindi na ako tanga. Wawa ko. Naalala mo pa ba ako? Ate, Dumating na ang tubig. Huahua, ito, normal na siya. Tio Shen, Ay, ang galing! Nandito pa ang alaala. Eto, kunin mo ito. Ang ginseng fruit ay talagang auspicious. Napagaling pa nga ang sakit ni Huahua. Oo nga, kung ma-develop at ma-implement, ang epekto ng prutas na ito ay tiyak na higit pa sa inaasahan. Huahua, sa pagtatanim, talagang kailangan kitang tawaging guro. ako, Simula ngayon, magkaiba tayo ng tawagan. Tawagin mo akong lolo, tatawagin kitang guro. Ano sa tingin mo? Profesor Lee Ai, hindi pwede yan. Nagtanim lang si Huahua para masaya. Profesor, liwag mo na siyang seryosohin. Sabihin mo sa akin, yan ang tawag mong pagtatanim para masaya? Sa edad kong ito, ang mga taong hinahangaan ko kaunti lang. Si Huahua, isa sa kanila. Sa edad, nakatatanda ako, pero sa kakayahan siya ang aking guro. Tigilan niyo na yan. Si Huahua bilang guro. Desisyon ko na. Naku! Seryoso si Lauli?
Kung hindi ako kikilos, si Huahua, ang magaling na mag-aaral, aagawin na. Teka lang. Huahua, ang laboratorio ng tiyo, ay nangunguna sa mundo. Diyan ba ang mahal na alkalde? Hindi kaya nagkagusto rin siya kay Huahua? Hindi naman siguro. Wawa, hindi ko alam kung may karangalan akong imbita ka sa aking laboratorio. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Si Huahua ay kagagaling lang. Pumasok na siya sa lab. Hindi ba ito pagmamadali? Matalino si Huahua. Dapat siya ay diretso sa Qingbei. Masyadong mahirap ang Qingbei. Mas maganda ang Agricultural University. Ako mismo ang magtuturo sa kanya. Ikaw. Wala kayong alam. Ang talento ni Huahua. Kailangan pa bang dumaan sa lumang ruta ng pag-aaral? Mayor Chin, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sa madaling salita, ang aking laboratorio, hindi ko masasabing number 1 sa mundo. Ngunit ang kagamitan, resources, at teknolohiya ay nangunguna sa industriya. Kapag nasa tiyo na si Huahua, gagawin natin ang gusto natin. Aya, huwag kayong maniwala sa kanya. Malaking sinungaling siya. Tama. Si Huahua ay hindi dumaan sa sistematikong pag-aaral. Ang pag-aaral ang pinakamahalaga. Itong dalawang matatandang soro walang hiya sa pagnanakaw ng tao sa akin. Ay, kailangan pa ring mag-aral, ngunit ang pinakamahusay. Siyempre. Sige, usap na tayo. Ang pag-aaral ng bata sa hinaharap, bahala na sa akin. Nasaan na tayo? Isang kanto pa. Sa susunod na kanto, iyan na ang Chija Village. Mula pa noong una, ang mahihirap ay nagkakaanak ng magagaling. Ang kahirapan ay naglalabas ng talento. Bilasan pa, kailangan tayo ang unang makarating sa bahay ng Tangang Shenong. Tungkol sa pag-aaral ni Huahua, bahala na ako diyan. Siguradong papag-aralin natin siya sa pinakamagandang eskwelahan. Qin Chengzhu, hindi ka naman patas, ha? Oo nga, kaya tayong ilan ay dapat magkaroon ng patas na kompetisyon. Makipag-agawan sa akin kayong mga bata pa. Kuya at ate ni Huahua. Ang kaya ibigay ni Qin Chengzhu sa Agricultural Research Institute, ganun din. Wag. Kaya kong papasukin si Huahua sa Qingbei University mag-aral. Basta't sumama si Huahua sa akin. Libre ang pagkain at tirahan. At dagdag pa, isang courtyard house sa Beijing. Ano? Agricultural Research Institute ay handang magbigay taon-taon ng 200,000 piso na scholarship. Lahat ng propesor sa institute ay personal na magtuturo kay Huahua. Mag-aral sa Qingbei University, dagdagan pa ng 2 state banquet chef, na eksklusibong bahala sa 3 pagkain ni Huahua araw-araw. State Bongke Chef. Wawa. Basta't sumama ka kay Tio Shen, araw-araw may masarap na pagkain. Masarap na pagkain. Shenwan-san, tao ka pa ba? Gamit ang pagkain para akitin ang bata? Wala kang pakialam si Chuan, Shandong, Cantonese, Huaiyang, araw-araw iba't ibang uri ng lutuin. Wawa, dagdagan ko pa ng 2 pastry chef para sa iyo. Kumain ka ng cake kahit gaano pa karami. Hindi pa ako nakakain ng maliit na cake. Basta gusto ni Huahua, ipapagluto kita. Okay lang ba? Ikaw talaga, Shenwan-san? Ganyan ang laro? Nung kayuan, maari ring para kay Huahua kumuha ng pambansang chef. Hindi lang iyon. Maaari ko rin kayong dalawa bigyan ng permanenteng trabaho, opisyal na posisyon. Para sa kaginhawaan, maalagaan ninyo si Huahua 1 araw pasok, 1 araw pahinga. Hindi pwede iyon. Wala naman kaming ginawa. Paano namin makukuha ang permanenteng trabaho? Si Huahua ay may paaralan na. Sapat na sa amin iyon. Kuya, ate, Teka, sa kanilang alok, gusto kong magdagdag ng 1 ektaryang lupa sa labas ng kabisera. Qin Chengzhu, sobra ka na. Sobra na. Kaya ninyo bang magbigay din? Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Inaabuso mo kami. kuya, ate, bakit sila nag-aaway? Ano bang nangyayari? Hindi dapat dahil kay Huahua masira ang samahan. Bilis! Sa unahan,
Iyan ang bahay ng Tanggam Shenong. Kuya, may dumating. Kami ay mula sa TV station. Gusto naming interviewin ang batang Shenong na si Huahua. Ikaw si Xiao Shenong Huahua. Yung mga malalaking pananim. Ikaw ba ang nagtanim niyan? Hindi ba nakakalason yan? 6 na taong gulang pa lang ang IQ mo. Kaya mo bang paghiwalayin ang palay at trigo? Ako. Taga saan kayo? Sino ang nagpapayag sa inyo? Mukhang pamilyar ito sa akin. Huwag kang matakot, Huahua. Narito si Lolo. Ito ay, Wawa, protektahan ka ni Tio Shen. siya. Hindi ba ako nagkakamali? Lord Qin, Professor Li, ang pinakamayamang si Shen Wansan. Bakit lahat sila nandito? Anong nangyayari? 3 malalaking tao ang magkasama, dahil ba sa tangang Shenong? Mabilis, guna ng litrato, ang pinuno ng lungsod, ang henyo sa agham, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, 3 higanti, sabay-sabay na nag-aagawan sa batang dalubhasa sa pagtatanim. Makasaysayang eksena to. Sino ang nagpayag sa yungkunan ito? May pahintulot ba? Taga-TV kami. Dito kami para ay interview si Xiao Shenong. Ito ay binili para sa bata. Ito ang tawag ninyo sa interview? Pumayag ba ang bata? Natakot ang bata. Ipapahingi ko ng tawad sa inyong manager. Sila ay nagalit para sa isang tanga. At nagsalita para sa kanya, hindi simple ang babaeng ito. Bata, nagkamali ako kanina. Pasensya na sa'yo. Pwede ba kitang i-interview? Siya. Masasabi mo ba sa akin kung paano mo pinalago ang mga malalaking gulay na yon? Nagtanim lang ako ng normal. Lumaki lang sila. Ganoon lang, Anong kalokohan yan? Katawa-tawa ba to? hindi naman siya tanga. Hindi kayo naniniwala? Itatanim ko para makita ninyo. Uminom ka ng marami at lumaki ng mabilis. Biro ba to? Kaya bang tumubo ito? Uminom ka ng marami para lumaki ka ng mabilis. Ano ba talaga ang nangyayari? Itong prutas, bigla na lang, lumitaw. Hindi man lang ako kumindat. Mabilis, ipadala ang balita sa punong tanggapan. Ang maliit na nayo ng kihiya, may isang tunay na Shenong na lumitaw. Direktor, masamang balita. Kagagaling lang ng ikalawang departamento. Ang footage ng balita tungkol sa baliw na Shenong. Tingnan ninyo agad. Tingnan ko nga. Ano bang ikagugulat dyan? Nakikita ko ba ito ng tama? Ganito muna siya. Tapos ganyan. Isang puno ng prutas. Biglang tumubo. Sa ilang dekada kong propesyon. Hindi pa ako nakakita ng ganoong teknolohiya. Ang balita ay nakakagulat. Pero, maaari bang ipalabas ang balitang ito? Direktor, ano ang nangyayari? Napakasekreto. Tapos na tayo. Sinasabi na ang IQ ng batang ito, 6 na taong gulang pa lang. Ilang araw lang ang nakalipas ay nagtanim siya ng napakalaking pananim. Ibig mong sabihin, ang mga gulay na ito, ay lahat itinanim niya? Oo, Ang kanyang pagdating, ay maaaring magdulot ng revolusyon sa agrikultura. si Dean Lee ay nasa Kihia Village, at nakikipag-ugnayan sa kanya. Rimuping. Mabuti. Ang tusong matandang ito. Ang bilis naman kumilos. Siya ay si Huahua, di ba? Oo,
ipaalam sa lahat na dapat ang tao ay protektahan ng mabuti. Opo. Hua-hua, ang iyong titulong Little Shen Nong ay talagang nararapat. Kuya ate subukan ninyo. Jianbang, ang cherry tomato na ito ay talagang matamis. Aimee, Lolo, tito subukan nyo rin. Salamat, Hua-hua. Lauli, sa pagkakataong ito, ako na muna. Wala kang disiplina talaga. Talagang matamis. Malinamnam ang katas, malambot at sariwa ang laman. Sobrang tamis. Sumasabog ang katas. Hindi mapigilan. Sobrang sarap. Sobrang tamis. Sumasabog ang katas. Sobrang tamis. Sumasabog ang katas. Sobrang tamis. At sumasabog ang katas. Ay nako, kaya ko bang panoorin ang eksenang ito? Buti naman. Sa wakas, hindi na kayo nag-aaway. Huwag na kayong mag-away dahil sa akin. Tama si Hua-hua. Tayong mga matatanda. Nagturo sa atin ang bata. Oo nga, tayong tatlo. Ang kakupal natin. Yung iniisip lang natin ay nakawin ng bata. Hua-hua ay isang taong may malaking ambisyon. Tiyak na magiging mahalagang tao. Ang tatlong pinuno ay nagbigay ng pagsusuri, masyadong mataas naman ata. Itong bata, kayang makamit ang ganitong tagumpay. Wawa. Tio, may gusto akong hilingin sa iyo. Sabihin ninyo, Ito ay ang lupa sa disyerto na dala ko. lupa sa disyerto. Wawa, maaari mo bang subukan magtanim ng kahit ano dito? Hindi? Ito ay lupa sa disyerto. Eddie, Hin mo ba inaapi ang bata? Hua-hua, maaari mo bang subukan na magtanim ng isang bagay sa disyerto? Disyerto ito? Alam ng lahat na sa loob hindi na tumutubo ang anuman. Ikaw talaga. Nangangarap ng imposible. Oo, alam ko rin. Ngunit sa kasalukuyan, ang desertifikasyon ng lupa ay lalong lumalala. Ito rin ay hindi nagawa ng Agricultural Academy sa loob ng maraming taon na malutas na problema. At ang disyerto ngayon ay lumalamon hindi lamang mga matabang lupa. At mayroon ding kabuhayan ng daan-daang milyong tao. Kahit na nakabuo na ng paraan upang patatagin ang buhangin. Ngunit sobrang mahal ang teknolohiya, mahirap ipalaganap. Oo nga, hindi ko akalaing may ganitong bagay. Ang hangganan na binabantayan ko, sariwang gulay ay napakahalaga. Nahirapan ka. Kung si Hua-hua ay malulutas ang problemang ito, ang mga kasamahan sa linyang ito at ang mga taga na yon ay makakain ng sariwang gulay. Hua-hua, hindi ka pipilitin ng tito. Kung hindi mo kaya, okay lang. Kaya ko subukan. Sige, gawin mo na. Naniniwala ang tito sa'yo. bilasin mo. Ito ay malaking balita. Pagtatanim ng gulay sa disyerto. Anong tanggang Shenong? Gusto kong ilantad ang pandaraya. Ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Direktor. Nakuna ng video si Xiao Shenong. Ano? Ito ang TV station, ang pinakabagong footage na ipinadala pabalik.
Ang lupa sa loob ng kahon ay kakaiba. Direktor, hindi iyan lupa, ito ay buhangin. Anong sinabi mo? Naghahanda siyang magtanim ng gulay sa buhangin ng disyerto. Oo, Mukhang kawili-wili. Ito ay isang matapang na pagsubok. Direktor, sa pahayagan, kailangan bang gawan ng paraan? Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Kaya, makikita rin natin kung gaano siya kagaling. Law. Talaga bang gagana ito? Ito ay lupa ng disyerto. Alam mo, ang talento ni Huahua sa pagtatanim ay napakalakas. Sigurado ako na kaya niya iyon. Maliit na punla, lumaki ka na. Ayos na. Talagang nagawa na. Napakagaling. Talagang napakagaling. Talagang nagawa na. Sa disyerto, may tumubo ng mga ugat at tangkay. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mata, sino ang maniniwala kung sasabihin ito? Ang aming laboratorio ay nag-aral ng 30 taon. Sa unang pagkakataon ay nakita namin na sa dilaw na buhangin ay maaaring tumubo ang ganyang luntiang dahon. Genbang, talagang nagawa ito ni Huahua. Oo nga, mga kapatid natin sa hangganan ay may sariwang gulay na makakain. Wawa, salamat sa'yo. Genbang, huwag kang mag-istasyon. Nagawa niya talagang magtanim? Bilisan mo, kunan mo ng video. Ito ay pagsaksi sa kasaysayan. Hindi ba ako nagkakamali? Buhay na. Talagang pinatubo niya ang gulay. Direktor, talaga namang ginto, ay saan man kumikinang. Ang problema natin, na mahigit 30 taon, ay nalutas ng isang bata. Nalutas. Ang batang ito ay may napakagandang talento. Mukhang normal naman. Dapat siyang marekomenda sa kolehiyo, ang ating Agricultural Academy. Wawa, sa isang galaw mo, nasolusyonan mo na ang problema nating maraming taon. Ganyan ba ako kagaling? Siyempre naman, talagang malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Malaking ambag. Sa mga susunod na panahon, sino mang makakita sa iyo ay magbibigay sa iyo ng thumbs up. Ate, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Huahua ay talagang kaibig-ibig. Oo nga, bata pa lang, ngunit marami pang pag-asa sa hinaharap. Talagang pinupuri siya ng sobra. Ang galing. Bakit wala siya? Magtanim ng gulay sa mga bitak ng bato. Munting Shenong. Magtanim ng gulay sa disyerto. Anong klaseng kakayahan yon? Kaya mo bang magtanim ng gulay sa mga bitak ng bato? Magtanim ng gulay sa mga bitak ng bato. Sinadya mo bang humanap ng away? Bukod sa pamumuna, wala ka bang magandang gawin? Ay nako. May tao, palabasin itong manggugulo. Opo, ipaalam sa kanyang opisina na tanggalin siya agad. Sandali lang. Tio Alkalde, gusto ko ring subukan magtanim ng isang bagay sa mga bitak ng bato. Huahua, huwag kang sumunod sa kanya sa kalokohan. Oo, sa bitak ng batong ito, ano kayang pwedeng itanim? Iyan ay talagang kalokohan. Tio Lee, alam ko po na para sa akin iyan. Paano kung magtagumpay ako? Madaling lokohin ang babaeng ito. Ilang salita lang, nahulog na. Kapag hindi ito tumubo, paano mo ito aayusin? Huahua, kung gusto mo, Ate, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ate, sige, dahil desidido ka na, susportahan kita. mabuti. Itatanim mo talaga?
Hua-hua, hindi dapat basta-basta ang bagay na ito. Subukan natin. Tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Lumaki ka ng mabilis. Ito ay ligaw na lila na lingsi. Ano ang Purple Lingzi? Ito ay nasa Bengkao Gangmo, isang mahiwagang damo na naitala roon. 50 taon na akong nag-aaral ng botany. Sa buong buhay ko, ang ilustrasyon lamang nito ang nakita ko. Wild Purple Lingzi. 100 beses na mas mahal kaysa ginto. Ano? Hindi ba ilang ligaw na kabuti lang ito? Magkano ba ang halaga niyan? Tingnan ninyo ng mabuti. Ang takip ng lingzi na ito, ang mga linya, ang kulay, ay talagang pinakamainam sa pinakamainam. Si Huahua ay nakapagtanim ng isang pambihirang tunay na uri. Peke ito, di ba? Lumalago ang lingzi sa bitak ng bato. Ayon kay Professor Lee, ito ay malamang na antas ng pambansang kayamanan. Nakapagtanim siya nito? At antas pa ng pambansang kayamanan. Wawa. Handang mag-alok si Tio Shen ng 5 milyon para bilhin lahat ng lingzi mo. 5 milyon? Shen Wansan, sino ang iniinsulto mo? Wala naman akong ginagawa. Sinasabi ko sa iyo, ang mga purple lingzi na ito, kung dadalhin sa auction, ang panimulang bid para sa isa ay halos 10 milyon na. Ano? Isang piraso ay 10 milyon? Yung tatlong ito, edi 30 milyon yon. Mali ba ang narinig ko? Naku, yung isang ito, sapat na para bilhin ang buhay ko. Ube itim at may kantab na parang ulap. May kantab at nakakasilaw. Napakagaling. Ang pinakakilalang katangian ng purple na kabuti, tugma ang lahat ng katangian. Para itong pininturahan ng purple na pintura. Ang tinatawag ng mga sinaunang na Xuanji. Totoo nga ang sabi-sabi. Buong buhay ko itong pinag-aralan, isang bagay na hindi ko pa nakita. Ay itinanim ng isang bata. Ay ulat mo agad ito. Dapat na espesyal na protektahan ng batang ito. Opo, Direktor. Ang mga kabute na ito ay napakamahal? Hua-hua, ang ganitong uri ng pambihirang wild na kabute. Napakabihira nito. Kaya kailangan itong isuko. Ah? Dahil napakabihira nito. Kung hawak mo ito, pabigat lang. Lolo Lee, gusto nyo ba? Kung gusto ninyo, saka na lang ako magtanim pa ng marami. Ang yabang mo, bobo kang bata. Mushroom, bilis kayong lumaki. Imposible ito. Napakababa ng survival rate ng wild purple lingzi. Wow, natanim niya lang basta-basta at tumubo. Magaling, Huahua. Nalutas mo na naman ang isang malaking problema. Oo nga, Ang aking laboratorio, nagsasaliksik ng wild purple lingzi. Sa loob ng maraming taon, walang resulta. Hindi inaasahan na si Huahua ay nakapag-produce ng maramihan. dahil kay Hua-hua. Ang presyo ng purple lingzi ay malamang na bababa ng malaki. Tito, kumusta? Hindi lang ako nagtanim sa mga bitak ng bato at tumubo. Gumawa rin ako ng marami. Dapat kang humingi ng tawad sa bata. Oo nga, Masyadong sobra ang pang-aapi sa bata. bata. Pasensya na, alam kong mali ako. Pero wag ka nang manghusga ng tao sa itsura. Pasensya na. Wawa. Sa susunod, gusto mo bang matuto kay Lolo? Wala akong pupuntahan. Mananatili lang ako sa Chija Village. Bumalik na ako sa normal. Panahon na para magpasalamat ako.
Balik normal na ako ngayon. Gusto kong makasama si kuya at ate. Wawa. Ano ang gusto mo? Gawin mo lang yun. Laging susuportahan ka ng kuya. Wow. Ang gusto lang ng ate ay maging masaya ka. Gusto ko ang mga pananim. Manatili sa Chigia Village. Sa bukid, makapagtanim din ng magagandang bagay. Ang batang si Huahua ay tapat at may malasakit. Tama nga ang aking pagkakilala sa kanya. Lolo Lee, huwag kayong mag-alala sa akin. Kung kailangan ninyo ako, dumiretso lang kayo sa akin. Siguradong tutulong ako. Sige, ganito na lang. Tungkol sa pag-aaral, pumunta ka na lang sa Agricultural Research Institute, Huahua. Talagang ibabahagi namin ang lahat ng aming kaalaman at hindi magtatago ng anuman. Ang aking laboratorio ay laging bukas para kay Huahua. Mula ngayon, lahat ng matrikula ni Huahua ay sasagutin ko. Huwag kayong makikipag-agawan sa akin, ha? Salamat po, Lolo Lee. Salamat po, Sir Alkalde. Salamat po, Sir Shen. Tiyak na hindi ko kayo bibiguin sa inyong inaasahan. Isusulat muli ang kasaysayan. Si Xiao Shen Nong Wawa ay mulang nalutas. Isang pandaigdigang mahirap na suliranin sa agrikultura at naging pinakabatang nagwagi ng Nobel Prize. Huahua, halika na at kumain ng dumpling. Ang ganda! Huwag kayong matakot. Nandito si Huahua. Ate, ang sama nila. Huwag kang matakot, Huahua. Kung may galit kayo, sa akin na lang. Huwag mong takutin ang bata. Nandito na! Tikman ko. Huahua, ito ay biyaya ng langit. Pinapaboran tayo. Kaya, hindi na tayo magugutom? Tama na, tama na. Huwag kang maniwala sa walang kwenta. Tayo na. Kung ayaw, edi ayaw. Ano bang sinasabi ninyo? Wala yan. Ate, kunin mo to. Bilhan natin ng candy. Naghihirap ka kasama ko, Huahua. Huwag kang lumapit. Kung lalapit ka pa, tatawag na ako sa pulis. Ulihin niyo sila. Lusop. Ate, Huwag kang umiyak, Huahua. Babalik din ang kuya mo. kuya. Sa wakas, nakabalik ka na. Huwag kang matakot, nandito ako. Alam kong buhay ka pa. Babalik ako. Ang sarap pa rin ng luto ni ate. Kung masarap, kumain ka pa. Dahan-dahan lang sa pagkain, huwag kang mapaso. Si, Halika, asawa. Kumain ka na. Jiangbang, kumain ka rin?